Good morning po. Naglalakad pa lang po ako dun sa pataas. Dito sa pulpito, marami na pong kumukurap. Hindi ko po sinasabing ikurap yung mga mata nila. Kumukurap na. Siguro hindi makapaniwala. Si Brother Michael na naman nandito sa stage. Nandito na naman sa pulpito. Siya na naman na magme-message. Kahit po ako, actually, nanlalabo na po yung mata ko. Hindi ko po alam sa kaanong kadahilanan, bigla pa lang nagbe-blur yung mga mukha niya dito sa harapan. Ano. So yun po, pasensya na po kayo kung ang kulay ko po ay maputla. Kahit po nakisang balik na ako ng iron. Hindi ko rin po alam kung ba't hindi po naging effective, no? So yun po, nawa, samahan po tayo ng Panginoon doon sa paghatid ko po ng mensahe ngayong araw na to, no? So bago po ako magsimula, naalala ko po noon as non-Christian pa po ako. Kasi po, nung naging Christian po ako, kung di po ako nagkakamali, ang age ko po ay nasa 20 plus na. So, almost 19 years of my life, I'm a non-believer. So, hindi naman po huli ang lahat. Ano? So, ang importante po, lumapit tayo sa Panginoon at tinanggap natin siya bilang ating Lord and Savior. So, yun po. Naalala ko lang before, no, nung non-believer po ako, pag may mga pinagdadaan po akong paghihirap, kasakitan, napaka-shallow po nung paningin ko. Yung parang, si Lord, wala namang pinagtripan na naman yung buhay ko. Oh. Parang, kakatapos ko lang ng problema naman ito binibigay ng Panginoon sa akin. Yung parang ganun lang tayo tumingin. As a non-Christian, ganun. Yung parang wala pang isang linggo, problema na naman . Parang tinetest na naman ako ng Panginoon, ano ba itong trip na ito? Parang ganun pa. Minsan talagang questionin mo pa, Lord, nandiyan ka ba talaga? Bakit? Ang sakit na naman ng nararamdaman ko. Minsan parang pagka-broken hearted ka, Lord. Diba? Parang, ba't na ba ako nabasted? Diba? Ang bababaw ng mga pinoproblema natin, ang bababaw ng mga nararamdaman nating sakit, no? Pero, nung nagsimula na po ako maging Kristiyano, may mga times, siyempre, hindi naman po ganun kadali. No? Hindi naman po ganun na isang naging Kristiyano ako, tinanggap na ako ng Panginoon. Hindi naman ganun kadali na nag-iba ka na totally. Pero nakikita niyo po, slowly but surely, binabago ka ng Panginoon. Naalala ko po one time na nagkaroon po ako ng problema. No? Sabi ko, Lord, kayo na yung bahala dito sa problema kinakaharap ko. Samahan niyo po ako. Ibang-iba na po. Samantalang dati, puro blame ako sa Panginoon. Ngayon po, alam ko na every battle ko, every paghihirap ko, ano man yung karamdaman ko, kasakitan, alam ko na andun ang Panginoon. Na Lord, samahan niyo po ulit ako sa itong kinakaharap ko na ito. So yun po, magsisimula na po tayo. Alam niyo po, the moment po na tinanggap natin yung Panginoon sa ating buhay, na Lord, gamitin niyo na po ako sa inyong gawain at iaalay ko po yung aking buhay sa inyo. Alam niyo po, ang kaaway, yan ang gustong-gusto niyan. Di ba? Yung ang gustong-gusto ng Panginoon, naku, meron na naman mapupunta kay Lord. Ang kaaway, ang gagawin niyan, itest ka na ng itest. Susubukin ka na kagad niyan. Na tingnan nga natin kung hanggang saan tong kapatid na to. Kasi simula pa lang eh. Baka mamaya, di ba? Hindi na kagad kayanin. Nagtagumpay na naman ang kalaban. Pero alam niyo po, totoo po ito. Hindi po, porket po ay tayo po ay nasa Panginoon, tinanggap natin siya. Hindi po yun excuse. Hindi po yun na tayo po ay nakaligtas na sa pain and suffering. Tandaan niyo po, magiging doble, triple, talagang susubukin tayo ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi mo inaasahan nung non-Christian ka, parang aliliit lang ng pagtanaw mo doon sa mga problema, pero pag naging Kristiyano ka, gaano pa dumating sa iyo, lalo na yung mga sakit, mga kamatayan, magtataka ka lahat yan na overcome mo. So mga kapatid, patuloy lang po tayo, no? Patuloy lang po tayo na manatili sa Kanya. Ano man po yung mga pinagdadaan nating mga kasakitan, mga paghihirap, tandaan po natin, lahat po yan ay lilipas. So, ang atin pong topic ngayon ay glory in suffering.
Finding God's purpose in our pain. So bakit sinabi dito sa topic ko, glory? Samantalang sa suffer ka na, meron pang glorify ka pa. Ganun po talaga ang buhay ng Kristiyano. No? So basahin ko po sa inyo yung Romans 5:3-5. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, but God's love that has been produced out into our hearts through the Holy Spirit who was given to us. So basahin ko po sa Tagalog. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapan ating tinitiis. Dahil alam nating ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So maraming salamat po sa kanyang salita. Ang pinapaliwanag po dito, ang pain and suffering po, andyan na po talaga yan. Diba? It is how we overcome pain and suffering. So, based po dun sa ating pong pag-aaralan ngayon, ano po ba yung origin po ng pain and suffering? Next slide, please. So, overview. Disobedience of men, pain and suffering entered the world through human disobedience. Naalala po natin, dun po sa garden, di ba? Noong una, wala naman po doon paghihirap eh. Walang pain, walang suffering, wala pong kahit na ano. It was Adam and Eve, doon po nagsimula na makaramdam po ng pain and suffering dahil sa kasalanan. So, ganun po. Doon po talaga nagsimula. Noong una pa lang ay meron na pong pain and suffering. So, hindi po natin yan pwedeng maiwasan. Hindi po natin pwedeng, talikuran. Talaga pong ang pain and suffering, andyan na po yan. So next slide. God's purpose in suffering. While God is not the author of evil, He can use suffering for His purposes. So first, suffering can refine faith. Okay? So ano po ang sabi dun sa refine ng faith? Yung pananampalataya po natin, as we grow, nakasama natin ng Panginoon, inaayos po yan. Kumbaga, ang pananampalataya natin, dapat mas nagiging strong. So yun po yung purpose ng Panginoon kung bakit hinahayaan niya na maranasan natin yung suffering. Meron po ba ditong nakaranasan ng pain and suffering tapos hindi po na-overcome? Meron po ba? Taas po natin yung kamay. Meron po ba? Wala po, di ba? Kasi sure naman po na ma-overcome po natin yan eh. Itandaan lang po natin sa isip natin na ang isa sa mga reason kung bakit inaalo ng Panginoon yan ay para yung ating pananampalataya sa Kanya ay mas mag-mature pa. Next is expose hidden, balik po tayo, expose hidden weaknesses. So minsan, inaalo ng Panginoon yung mga ganyan, yung mga suffering natin. Kasi minsan, akala natin totally kilala natin yung sarili natin. Pero may mga times na, naku, hindi pala ako magaling dumiskarte sa pera. So sinusubok tayo ng Panginoon doon. Pinaparamdam sa atin ng Panginoon yun. Para ano? Para malaman natin na yun pala yung weakness natin. Isa sa mga weakness natin. So anong gagawin natin bilang Christian kung paano natin siya harapin? Diba? So tuturuan ka ngayon ng Panginoon doon sa pain and suffering na yan. So andun, kumbaga, isa ay ini-expose niya kung ano man yung kahinaan ng kanyang mga anak. Next,
is build ng perseverance and character. Ipahayag ang, teka lang. Ang sabi po dito, yung perseverance, ang ibig pong sabihin nito, pasensya na po, medyo marami po akong notes dito. Naguguluhan lang tayo kung ano po ang ibabato. De joke lang po. So yun po, yung pagtitiis po natin, yung character po natin, minomold po yan ng Panginoon. Okay? So, next po is redirect our focus from the temporary to the eternal. Kasi bilang nung una pong non-Christian ka, nakatingin po tayo dito po sa mga needs ng mundo, kung ano po yung nakikita natin. Pero pag once po na nararamdaman na natin yung kahalagahan nung nararamdaman nating pain and suffering na yan, iminumulat po sa ating mga mata na ito po ang tinatanaw po natin, ang kailangan po nating tanawin ay kung ano po yung nasa kalangitan, yung kasama po natin yung Panginoon. Minsan po, dumadaan po tayo sa battle. Halimbawa po, nasa isang tunnel tayo na sobrang dilim. Dito po sa simula pa lang, nandito na yung liwanag. Di ba? Parang papasok ka pa lang, wala kang man nakikita doon na kahit na ano pa man eh. Pero ganun po talaga. Kumbaga, mararamdaman mo yung sakit, mararamdaman mo yung takot, lahat mararamdaman mo habang naglalakad ka doon sa tunnel na yon. Pero tayo as a Christian, hindi na tayo babalik doon sa pinagmulan natin na yon. Patuloy tayo. Kasi meron tayong tinatanaw na hindi kamundo ang ibinibigay. More on, we're looking na sa mga pagpapala ng Panginoon. Jesus himself suffered, modeling perfect submission to the Father and demonstrating God's sacrificial love. Di ba? Tandaan po natin, mismo ang Panginoon. Walang naging excuse. Sa totoo lang, pwede namang hindi. Di ba sabi po niya doon, di ba, na huwag niyo na po sana iparanas sa atin to. Pero tinanggap pa rin po niya. Alam niya po na mangyayari pa rin ito. Yung pain and suffering ng Panginoon, sigurado po ako, wala pa po yun doon sa nararanasan natin ngayon dito. Di ba? Iba po yung naranasan na paghihirap, na sakit, na nirasan ng ating Panginoon doon sa krus. Sobrang iba po yun. Kaya, ang purpose po nun, tingnan din po natin. Kaya nga may cross dyan is to remind us na ang Panginoon dumaan din, di ba, sa mga pinagdadaanan nating pain and suffering. Next po. Finding hope and comfort in suffering. God is a comforter and refuge in time of distress. Nung panahon po na non-Christian po ako, yun nga po, kinikwento ang sabi ko sa inyo before, pagka may nararamdaman po akong sakit, iba po ang tanggap sa akin nun. Kumbaga talagang tinatanong ko siya, kinu-question ko siya, Lord, bakit na naman? Ano na naman? Pero as a Christian, tandaan po natin na every battle, every pain na nararamdaman natin, andun siya. The cross offer not only forgiveness but also eternal hope. So di ba sabi nga dito, matandaan natin, yung cross na to, nagbigay sa atin ng maging free tayo saan? Di ba? Kumbaga sinalo na lahat ng Panginoon yung kasalanan before. Di ba? Sabi niya, yung paghihirap na ito, Panginoon, di ba? Para saan? Para sa ating lahat. Para magbigay ng hope. We are called to endure suffering with faith, trusting God's sovereign plan. Next po. Naalala niyo po yung story ni Job. Di ba? Actually, lahat po tayo siguro may idea na
kung ano yung story ni Job. No? Pero bigyan ko lang po kayo na kung ano po yung nangyari noon. Di ba? Sobrang ano po nung buhay niya. Wala na po siyang hihingin. Kasi nga, maganda yung pamilya niya. Marami siyang tupa, marami siyang camels. Di ba lahat nasa kanya na, alawak ng lupain niya, pero anong ginawa? Di ba? Hinayaan ng Panginoon na mangyari sa kanya yung mga ganong bagay. Pero until the end, di ba? Until the end, si Job, nanatili yung faith niya sa Panginoon. Di ba? Dumating pa nga doon sa punto na yung mga asawa niya, mga kaibigan niya, para na, 'di ba, na parang pinapayuhan na siya ng hindi maganda. 'Di ba? Pero si Job, sabi niya, hindi. May purpose yung Panginoon. At mananatili yung faith ko sa Kanya. So, suffering is not always punishment for sin. Sabi po sa John 9:13, Jesus explained that suffering may severe divine purpose, not necessarily as a result of sin. Job's trial were not due to personal wrongdoing. When we or others suffer, we must avoid assuming God is punishing sin. So tandaan po natin na hindi po yun parang pinaparusahan tayo ng Panginoon. Ang pagsubok kay Job ay hindi dahil sa personal na pagkakamali. Kapag tayo o ang ibang nagdurusa, dapat iwasang isipin na pinarurusahan tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Number 2, accept suffering with reverence and submission. Tanggapin ang pagdarusa na may pagpipitagan at pagsuko. Dapat tayong magpakumbaba sa kalooban ng Diyos na nagtitiwala sa kanyang otoridad at karunungan. Job 1:20-22, ang sabi po doon, sa kabila ng hindi maisip na pagkawala, sumamba si Job. Diba? Next, express grief through honest prayer. Hindi po ibig sabihin na halimbawa po ay nananalangin tayo sa Panginoon. Hindi po kawalan sa atin yung umiyak tayo, no? Na, Lord, ang sakit-sakit naman ito. Hindi naman po masama yun eh. Kasi sabi po dito, express grief through honest prayer. Lord, parang nahihirapan na ako dun sa binibigay mo sa akin. Gustong ipa-realize sa atin ng Panginoon na yung true prayers, hindi natin, di ba, alam naman ng Diyos yung nararamdaman natin eh. Ngayon, kung hindi natin na-express kung ano yung pangailangan natin sa Panginoon, parang nagdadalawang isip ka pa sa Panginoon. Na parang, hindi nga ako hingi ng panalangin sa Panginoon kasi baka mamaya, di ba, kaya ko na to. Baka mamaya anong lamaging natin sa Panginoon. Pero hindi po. Ang sabi po, express grief through honest prayer. Kung ano po yung nararamdaman natin, kung ano po yung pangangailangan natin, ilapit po natin yan sa Panginoon. Next, people may fail you in your faith. Yun po yung sinasabi ko, no? May mga panahon po na ang inaasahan po natin, halimbawa, magulang natin, parang isipin po natin, papayuhan tayo na maganda ng mga magulang natin, eh, di ba? Pero minsan, naku, anak, kayaan mo na yan. Hindi talaga para sa'yo yan. May mga ganon, no? Mga kaibigan ako, naku, tol, hindi talaga. Subuko ka na. Hayaan mo na yan, ibigay mo na yan. Hindi po ganon. Ang sabi po, maging maingat at huwag magbigay ng mababaw na payo sa mga nagdurusa. So tayo as Christians, kung may mga kapatid po tayo no, na alam po natin na dumadanas dito sa pain and suffering, as a Christian family, iba po ang ating payo. Huwag po tayo magbigay ng yung ikakababa na, di ba? Na hindi itataas ng kapatidan natin, ng kapatiran natin. Bilang Christian, we always push na ang Panginoon ay laging nandyan, laging nasa atin through this pain and suffering. Next, God reveals Himself through suffering.
Inihag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagdurusa. So ito nga po, meron po tayo, next slide po. Ito po yung natutunan ni Job dun sa naranasan niya. That God is omnipotent. Ano po ibig sabihin ng omnipotent? Sa Tagalog po, makapangyarihan sa lahat. Di ba? So dun sa naranasan ni Job, di ba, sino ba yung tinitingala ng Panginoon? Wala nang iba, kundi ang Panginoon lamang. Kasi alam niya na ang Panginoon kaya pong gawin lahat. Able to do all things. Next, God is sovereign. Sabi po, His purposes cannot be stopped. Sa Tagalog, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang kanyang layunin ay hindi mapipigilan. Tama po ba mga kapatid? Meron po ba sa atin, Lord, kaya kitang kung ano man yan, kaya. Meron ba? Kahit ba si presidente pa ng kung sinong bansa yan, wala. Basta sinabi ng Panginoon, mapangyayari. Ganun po ang ating Panginoon. God is omniscient. Diba? Sabi dito, ang kanyang karunungan ay higit sa atin. Alam na ng Panginoon ng lahat pa. Lahat. So, kahit ano pa, alam niya. Halimbawa, may pangangailangan ka, yung way mo, hindi yan. Kapatid, hindi yan. Anak, hindi yan. Hindi yan ang tama. Ituturo ka, dadaling ka ng Panginoon kung saan yung mga bagay na yon. God is independent. He needs nothing from us. May kailangan ba ang Panginoon sa atin? Wala, di ba? Kasi kaya naman niyang mabuhay mag-isa eh. Sa totoo lang, di ba? Wala siyang hinihingi na kahit na ano sa atin. Ganun kalakas. Sa totoo lang, ganun siya ka-independent. Next, God is revelatory. He makes Himself known through suffering. Ang Diyos ay nagpapahayag, ipinapakilala niya ang kanyang sarili sa mga pamamagitan ng pagdurusa. And the last na natutunan ni Job, dun sa story, dun sa naranasan niya, God is holy, worthy of repentance and reverence. Karapat-dapat sa pagsisisi at paggalang. So naalala po niyo yung story ni Job, may part po doon na si Job parang gusto niya nang tanungin ng Panginoon eh. 'Di ba? Pero ang nangyari, hindi niya po yun inalaw na mangyari. Nag-isip po siya ng mabuti. 'Di ba? Sabi niya, hindi. Yung battle na to, kaya ko to. Dahil lahat po tayo may mga battle, 'di ba mga kapatid? Parang tayo may mga battle po ngayon. Yung iba po dyan, may mga battle na kung makikinig pa ba ako kay Brother Michael or pipikit na lang ako. 'Di ba? Joke lang po. So yun po, lahat po tayo, bawat sandali, halos may mga may mga battle po tayo. No? So, bagamat hindi nangako ang Diyos na kawalan ng pagdurusa, ipinangako niya ang kanyang presensya sa katapatan at matatag na pag-ibig sa gitna nito. Ang pagdarusa ay maaaring maging dahilan para sa espiritual na paglago, paglalahad ng mas malalim na katotohanan tungkol sa Diyos at pagpapaunlad ng pagtitiwala sa Kanya. Next slide. God promised His presence, faithfulness, and steadfast love in the midst of suffering. So, ito po ay, pakitake note po ito mga to. No? First, endure with faith. Sabi po dito sa James 1:12, blessed is the one who perseveres under trial. Faith doesn't eliminate hardship. It empowers us to endure it. Endurance through trials is evidence of faith rooted in God's promises, not present ease. Diba ang liwanag po na sinabi ng Panginoon? Diba yung faith, hindi niya maalis yung pain and suffering dito sa ating mundo. Pero, pinapalakas niya, ini-endure niya. Kumbaga, yung hardship, inaalis yung paghihirap, inaalis niya. Kasi nga may pananampalataya tayo sa Panginoon. Kaya,
as we face pain and suffering, ang unang-una nating gawin ay manampalataya pa rin sa Kanya. Next, meditate on His promises. Sabi ng Panginoon, Your word is a lamp to my feet. Psalms 119:105. Ang sabi po ng Panginoon, di ba, during sa time ng kadiliman, magbibigay ng Panginoon ng liwanag. Di ba? Doon sa ating daraanan. So may pangako ang Panginoon sa atin. At ang pangako na to, for sure, sa ikabubuti na ating, di ba? Hindi para pakasakitan pa tayo ng gusto. Kaya mga kapatid, sa mga times na feeling natin hirap na tayo, lagi nating i-look forward yung pangako ng Panginoon sa atin. Na sa lahat ng ito ay meron tayong kinaharap o may pangako na ibibigay ang Panginoon sa atin. Malalagpasan natin itong mga pain and suffering na to. Next po. Mourn with hope. Sabi po sa Matthew 5:4, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. God doesn't dismiss our sorrow. He draws near to the brokenhearted. Christian mourning is never hopeless. It's grieving with assurance of comfort and restoration. Hindi binabaliwala ng Diyos ang ating kalungkutan. Lumapit siya sa atin. Ang pagluksa ng Kristiyano ay hindi kailanman nawawala ng pag-asa at pagdadalamhati na may katiyakan, kaginhawahan at pagpanunumbalik. Next po, ask for strength. Sabi po sa Matthew 7:7, Ask and it will be given to you. Prayer is the gateway to divine strength. God invite us to bring our needs to Him, especially when we feel weakest. So ano po bang magagawa natin? Ang Panginoon nandyan lang po. Di ba? Paano po natin mailalapit sa Kanya ang ating mga pangangailangan, ang ating mga nararamdaman, kundi through prayers lamang. Alam niyo po minsan, tayong mga Christian, pag nag-pray po tayo, lalo na po nararamdaman natin yung pain and suffering na ito. Sa hindi natin maramdaman, pero nangungusap ang Panginoon sa atin. Di ba? Parang one way lang. Parang sa atin, one way lang. Nagsasalita ka lang, Lord, ganyan-ganyan. Pero as pumapasok tayo doon sa prayer natin, ang Panginoon nagbibigay sa atin ng ano. Di ba? Nagbibigay siya ng idea sa atin, ng wisdom sa atin, na anak, ito ang gawin mo. Hindi man during na time nag-pray ka, after mo mag-pray, di ba? Tinuturo na ng Panginoon. Binibigay na ng Panginoon. Yung kalakasan, binibigay niya na yun kaagad sa atin. Kasi, di ba, on the first place, ang hirap kaya ng mga Kristiyano na non-stop yung pinagdadaanan. Kasi nga, battle ng mga Christians yan eh. Battle natin yan na non-stop. Non-stop yung pain, non-stop ang suffering. Kasi once na wala, nag-give up tayo, tandaan nyo may isang tuwan-tuwa at hindi Panginoon yun. Kalaban yun. Kaya always ask for strength. Next, never forsaken. Hindi kailanman pinabayaan. Sabi po sa Hebrew 13:5, I will never leave you nor forsake you. Ang panalangin ang presensya ng Diyos ay hindi nagbabago. Kahit pakiramdam natin nag-iisa tayo, ang pag-unawa dito, ang kanyang pangako ay hindi batay sa ating pagganap, kundi sa kanyang hindi nababagong katangian. Sabi ng Panginoon, yung God's presence is constant, di ba? So,
Kahit na ano pa yung pinagdadaanan natin, from kahit na maliit na pinagdadaanan natin, kahit na pain natin, hindi ganon kahirap, hindi ganon kasakit. Ang Panginoon, andyan na yan. Kung ano yung pangailangan mo, andyan na yan. Kahit na doon sa pagsubok na parang feeling natin hindi natin ma-overcome, ang Panginoon nandyan pa rin sa atin yan. Kung ano siya sa iyo, simula, ganon din siya hanggang sa huli. Yun ang sabi ng Panginoon. Next, understand His purpose. Napapatingin po ako dun sa oras ko, parang isang page na lang po pala to. Sabi po sa Romans 8:28, all things work together for good. Not everything is good, but God works all things for good. Understanding this transforms how we view suffering and hardship. Inaalaw po ng Panginoon yung pain and suffering para malaman po natin kung ano po yung purpose ng Panginoon sa ating buhay. Maisingit ko lang po, no? Iaalaw lang po ng Panginoon. Sorry po, Ninang. Si Ninang Leti po kasi, share ko lang po sa inyo na siya po, before, ay may matinding pinagdaanan. Di ba yung colon cancer po niya. Pero na-survive po ni Ninang Leti yun. Di ba? Ano po ang ginawa ng Ninang Leti? Sabi po niya, may purpose pa yung Panginoon sa aking buhay. Sabi niya, in-admit niya po yun before na parang yung time niya sa Panginoon, hindi ganon. Pero after nung na-overcome niya, yung cancer na yun, ang sabi ni Ninang Leti, yung time ko, dinededicate ko na sa Panginoon. Diba? Nakita ni Ninang Leti yung purpose nung pain and suffering na naramdaman niya. Ito pala yun. Kaya pala pinaranas sa akin to ng Panginoon. Pero hinayaan niya ma-overcome ko ito. Bakit? Kasi kailangan ko pala mag-serve pa sa Panginoon. Pero pala akong mas malalim na mas maano na purpose dito sa buhay. 'Di ba? Dito sa mundo. So tayo mga kapatid, alamin natin, intindihin natin kung ano yung mga pinagdadaanan natin. As a Christians, dapat hindi lang yung dumaan sa atin yung mga kasakitan na yan. Ang gusto ng Panginoon dito, as a Christian, maging equip tayo. Alamin natin yung mga bagay na yan. Bakit ba hinahayaan ng Panginoon na mangyari ito sa buhay ko? 'Di ba? Lagi natin tatandaan ang mga pangyayaring ibinibigay sa atin ng Panginoon, lalo na yung mga pain and suffering na yan. Tignan natin sa good side. As a Christian, never nating i-blame ang Panginoon sa mga, Lord, ano ba to? But Christians, Lord, alam ko na, bakit mo pinadaanan sa akin to? Yun pala yun. Tandaan natin, ang Panginoon ang nagbibigay ng wisdom. At ang wisdom, pwede yan dumaan saan? Through pain and suffering. Kasi kung di mo naman mararamdaman yung pain and suffering, paano ka matututo? Paano ka mag-grow sa Panginoon? Ang dami pong pangyayari sa ating buhay na tinitake for granted po natin. Hinahayaan lang po natin. Pero sana, as a Christian, yung mga pangyayaring yun sa ating buhay, matututo po tayo. Diba? Magliwanag po kung ano yung mensahe ng Panginoon sa atin. Next po. Express praise in pain. Sabi po sa Job 13:15, through he slay me, yet will I hope in him.
Praising God in pain is a powerful act of faith. It declares that our trust in Him is not dependent on circumstances but on His worthiness. Ang pagpupuri sa Diyos ay isang makapangyarihang gawa ng pananampalataya. Ipinahayag nito ang ating pagtitiwala sa Kanya ay hindi nakasalalay sa pangyayari kundi sa Kanyang pagiging karapat-dapat. Ang sabi po, express praise in pain. Parang napakahirap po nun, ano? Yung parang mag-express ka ng, ng pagpupuri mo sa Panginoon na ikaw ay nasasaktan. Pero anong sabi ng, parang dinidikdik ka na ng kaaway, no? Parang ang hirap na i-declare. Pero tayo as a Christian, Lord, wala itong pinagdadaanan ko na to. Kahit anong sakit pa to, Lord. Kahit na ilang beses na akong pinadaan sa akin to, hindi ko nga alam kung bakit eh. Pero Lord, kahit anong sakit, kaya ko to. Papurihan pa rin kita. Di ba? And lastly, look to the cross. Sabi, di ba? Look to the cross. Hebrews 12:2. For the joy set before Him, He endured the cross. Mga kapatid, tulad po nung sinabi ko sa inyo kanina, yung mga naramdaman po natin dito, mga pain and suffering, wala pa po yan sa 1/4 na naramdaman ng Panginoon. Actually, hindi nga niya deserve yun eh. Deserve ba ng Panginoon na yung pa ako sa krus? Hindi, di ba? Pero what? God allowed it para sa ating lahat. Ako po, as a Christian, marami po akong mga pinagdadaanan. Siyempre, hindi nang mawawala yan. Pero lagi kong pinag-pray sa Panginoon, Lord, kahit anong sakit nito, Lord, hindi kita sisisihin. Hindi kita i-blame sa mga nararanasan ko ngayon, sa mga nararamdaman ko. Alam ko, lilipas din to. Diba? Kahit na anong pinaka mahirap at pinaka masakit. Actually, minsan nga, hindi mo na maramdaman eh. Yung parang, naalala mo na lang yung pangyayari, pero yung sakit, wala na. Bakit? Kinomfort tayo ng Panginoon, andyan ang Panginoon. Lagi natin tinatanaw ang Panginoon. So kung titingnan niya po yung akin, yung message po na ito, Emmanuel, through pain and suffering, our pain and suffering, lagi po, wag po natin kakalimutan, Emmanuel. Ano po ba Emmanuel? God is with us. Alam ko po sa inyo, sa iba, timely yung message. Sa iba, baka parating pa lang yung mga matinding pagsubok. Pero marami po tayong mga testimony sa ating mga kapatid. Yung mga pinagdaanan po nila. Actually, isa po sa pinakamasakit, mawalan po ng minamahal sa buhay. Parang ramdamin mo ng lahat. Di ba? Wag lang yung mawalan ka. Parang iba yung sakit nun, iba yung pinagdadaanan mo nun. Lahat mararamdaman mo pagka yung pagod, yung gastos, lahat. Pag nawalan ka ng minamahal mo sa buhay. Pero andito pa rin tayo, di ba? Pag nagpupuri, di ba? Nakataas pa rin yung ating kamay sa Kanya. Nakasurrender pa rin tayo sa Panginoon. Susurrender pa rin tayo sa Kanya. Lumipas na. Tapos anong mangyayari? After a while, after ilang months, ilang years, kinikwento na natin yung pangyayaring yun. Kung saan yung mga pinakamasakit, sinishare na natin yun. Minsan nga sa testimony pa lang, di ba? May pinagdaanan tayo. Lord, maraming salamat. Oh. Wala pang 1 week, fresh na fresh, ite-testimony natin ng Panginoon. We as Christians, dapat talaga ganon. Na ino-overcome natin lahat ng pain and suffering. At ang lagi lang natin na tinititignan ay ang Panginoon. Kung ano pa yung mga ibibigay sa atin ng Panginoon.
Actually, ako, hindi ko alam kung ano mangyari sa akin bukas. Kung ano ba yung problema ko na naman naharapin. Alam nyo, sa totoo lang po, kahit mga small battles po yan, tulad po ako, halos araw-araw nagda-drive po ako. Yung pasensya ko po talaga, yung parang ubos na ubos na. Lord, ito na naman, may kamuti na naman sa kalsada. Diba? Parang, alam niyo po minsan, naalala ko po dati, sobrang napakainitin po ng ulo ko. No? Isa po yan sa ko yung sa kalsada, yung talagang, naalala po yan, kahit po, hindi naman po nung may mga anak na kami, no? Yung pa po kami ni Sister Rica, naalala ko lang po niyan. Naku, pagka yung ego ko sa kalsada, yung parang, naku, bakit ako in-overtake ng ganito? Ano to, bastos to sa kalsada, mga ganyan, ano? Pero ngayon, bahala ka sa buhay mo. Andun pa rin yung inis, pero lilipas ka rin, dadaan ka rin sa akin. Napakahirap po. Sa totoo lang, kahit kayo, may kanya-kanya po kayong everyday na battle nyo, alam nyo yan. Gigising na naman po ako ng maaga. Magbabasa na naman ako ng pagkain, ng baon. Diba? Naku po, Lord, ito na naman yung buhay ko. Pero after 1 week, reklamo ka after ilang days. Naku, baka walang kainin yung anak ko. Baka walang buunin yung pamilya ko. Diba? Parang dadaan talaga sa punto natin as a Christian na parang dinadamdam natin masyado yung mga maliliit na bagay. Pero, di ba? Lilipas lang din yun. It's how we face yung mga pain and suffering na yan. Sa trabaho, naku po, napakarami din dyan. Naku, yung boss ko, boss talaga yan. As in boss. May-ari ng kumpanya yan eh. Ganyan. Diba? Pero manager lang pala. Pero boss, ganun pala siya umarte. Naku, ang hirap pumasok ng ganyan. Lalo na pag yung boss mo talaga na mando lang ng mando. Naku po. Parang maghapon gusto mo na kagad umuwi. Pag in mo, out ka. Diba? May mga ganun, diba? Yung parang maghapon ko na naman dadalhin to. Pero as a Christians, hindi dapat tayo ganun. Hayaan nyo sila. Diba? Hayaan nyo sila. Ikaw, trabaho ka lang. Papalitan ko rin yung boss na yun. Yun ang dapat nating i-look forward. Papalitan din kita. Diba? Para alam ko rin kung mas mamanage ko ng maayos to. Dapat gano'n ng Christians. Diba? Always on the positive. Diba? Sa negosyo, isa pa din yan. Ang daming pagsubok sa negosyo. Sa totoo lang po, daluyan ng pagpapala ng Panginoon yan, negosyo sa atin. Pero hindi po napakadaling mag-run ng business. Unang-una dyan, pag yung business mo, yung lagi kami kinakausap, tapos yung kausap mo, parang hindi mo kausap na, parang nasa hangin lang yung pinag-uusapan nyo. Diba? Parang kakaharapin mo siya, kailangan niya eh. Magpapasok siya ng pera sa'yo eh. Diba? Pero minsan, as a Christian, hindi lang tayo parang sumasang-ayon doon sa gusto niya. Diba? Pero tayo as a Christian, sinasabi natin, kapatid, parang hindi naman ata tama yung gano'n. No? Pero finiface pa rin, hinaharap pa rin natin yung tao na yon. Baka mamaya, ma-share ko pa itong kapatid na to, diba? Maliwanagan pa. Marami pong pangyayari sa ating buhay. Napakarami. Ang gusto ko pong maitanim sa inyo ngayon, na yung pain and suffering po talaga, lilipas lang yan. Nire-ready lang tayo ng Panginoon. For sure, sa langit, wala na yan. Diba? Wala na yan. Actually, nung last time, nung namatay po si Pastora Mameng, umuwi po si Ate Lalabs. No? Parang may nagkwento-kwentuhan lang po kami. No? Siya po, kinikwento niya, yung bahay po niya, so parang paunti-unti po nilang, natatapos, ganyan. Tapos hanggang sa dumating po yung punto na napagkwentuhan na po, ako nga Ate Lalab eh. Sabi niya, ikaw magpapaaral ka pa. Isa pa lang yung elementary mo. Magka-college pa yan. Sabi ko, alam niyo sabi ko, naku, darating na yung Panginoon. Di ba po? Kasi pag-iisipin mo yan, ang liit pa. Ilan na po ako? 22 pa lang po ako. Diba? Ilang taon na po ako hindi ko po mabanggit.
Meron pa po akong 3 years old. Samantalang may makakakwentuhan po ako, mga nakatapos na yung mga pag-aaral nila. Isipin niyo po yung pinagdaanan ng mga yan. Pero ano, di ba? Nakasurvive. Di ba? Pero ako, biniro ko lang si Ate Lalabs. Naku, darating na ang Panginoon. Di ba? Kasi ano, bakit? Pag dumating na yung Panginoon, no more pain, no more suffering. Di ba? No more heartaches sa mga ano dyan. Hindi na yan mahalaga sa Panginoon pag nandun na tayo. Hindi na yan. Wala na yan. Ganon din po sa buhay mag-asawa. No? Para po ko nagka-counseling dito. No? Joke lang po. Napakahirap din po. Ang dami nyo battle. Ang dami nyong pain and suffering. Mag-asawa. Pero ang lagi nyo pong tatandaan, kayo pong mag-asawa, parehas Christian. And ibang-iba po ang Christian na mag-asawa sa hindi po Kristiyano. Totoo po yan. Totoo po yan. Kaya po ako nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon. May mga dumarating na mga pagtatalo, hindi po mawawala yan eh. Pero ano pong nangyari? Hindi ko na po pinapakinggan yan. May joke lang po. Baka po marinig tayo eh. Matulog po ako sa labas ng bahay. Pero very iba po talaga. No? Iba po talaga. Bilang isang Kristiyano ka. Diba? Minsan nga lang po, diba? Yung parang hirap na tayo sa finances natin. Pero ano, Sunday, totoo po ito man, nangyayari po ito, hindi lang po sa sa church natin, sa ibang churches din. Pero dahil sa kagustuhan nila, no, na makapakinig ng salita ng Panginoon, di ba, na makasama yung mga kapatiran, ano po ang nangyayari? Kahit po yung ultimong pambabaon na ng anak mo, Lunes na bukas eh. Naku, ipapapamasahe ko pa. Pero ano, andito ka. Hayaan mo na si Lord bukas, mamaya. Di ba? Pampamasahe na lang to Lord eh. Sakit, pero sige. Gusto kong makinig sa'yo. Gusto kong maramdaman yung presensya ng mga kapatiran. Di ba? Sa atin pong buhay, lagi po tayong susubukin. Tulad ng sinabi ko, si Satanas talaga eh, no? Yung parang, lalo na po doon sa mga, yung kasisimula pa lang, i-compare nyo po yung non-Christian ka sa Christian ka. Yung, kung non-Christian ka, pasipol-sipol ka pa minsan pag may problema, di ba? Parang, nalagpasan ko nito parang wala kang pakialam. Pero pagka Kristiyano ka, minsan mapapansin mo, naku, inaalaw na naman ng Lord yung kaaway. Oh. Kakatatapos ko lang dun sa isang mainitin ng ulo, ito na naman, may kakaharapin na naman ako. Di ba? Hanggang sa maghapon nga lang eh, ilang beses ka minsan ititest, di ba, ng kaaway. Tandaan po natin na tayong mga Kristiyano, mas lalo tayong inaalog ng kalaban. Pero hindi alam ng kalaban, the more na inaalog tayo ng kalaban, inaalog ng Panginoon, hindi niya alam, the more na yung mga paa natin, mas nagiging planted na sa lupa. Ganun tayo naging stable. Nako, sasabihin nga minsan natin, problema ka, dito ka sa likuran ko. Diba? Tukso ka, dito sa likod ko. Para hindi ako magkasala, dito ka. Praise natin yung Panginoon. Diba? So, mga kapatid, hindi ko po alam kung hanggang kailan po ulit ako makakapagsalita dito sa inyong harapan. Alam niyo po, isa pong pagpapala ito, gusto ko lang pong i-share sa inyo. No? Pagpapala po ito na nakapagsalita ka dito sa harapan. Nung una po talaga, last year, isipin niyo po, December po ako nagpa-assign. Bakit December? January po kami nag-meeting. January po yan ina-assign. Diba? Gusto ko po, December po ako. Pero ngayon po, July. Diba?
Tapos po, July, June, busy pa. Dahil nga po dun sa church anniversary. Sabi ko, wrong timing pala yun. Pero sa totoo lang po mga kapatid, nirequest ko po na magsalita po ako last Sunday ng June. Ganun po ako, straightforward. Gusto ko po June. Hindi po ako pinayagan na anniversary daw. Dahil biro lang po, ano. So, yun po, ano. Tayo po mga kapatid, no. Gusto ko lang din po i-share talaga na yung nandito po sa harap ay isa pong pagpapala na binigay po ng Panginoon yan. Pero hindi ko po sinasabi na yung nandito po sa harapan ay nakakaangat. Ano po, kahit na po ano pong gawain yan para sa ating Panginoon, maliit po man yan o malaki, alam niyo po, galak na galak po ang Panginoon. Alam niyo kung bakit? Once po kasi nagiging busy tayo sa gawain ng Panginoon, wala na pong space yung mga kasalanan na yan. Darating, hindi naman tayo perfecto eh. Diba? Kumbaga, andyan pa rin yung sin. Andito pa tayo sa lupa eh. Pero yung mga yan, wala nang space yan. Ilalagay mo ba yung problema dyan sa nag-enjoy ka na magpuri sa mag-serve kay Lord, 'di ba? So yun po mga kapatid, no. Alam ko po na during po nung nagsasalita po ako, marami pong nakipaglaban na hindi po mayoko. Nagpapasalamat po ako sa inyo na overcome niyo po iyon, no? Maraming salamat po. Actually, dapat po, mabilis lang po talaga yung salita ko kasi baka po, alam niyo na, bumuhos po yung ulan. Yung front pa lang po yung nasi-share ko sa inyo, mayroon pa po sa likuran. Eh kaso baka po talagang hindi niya na, biglang bumuhos yung ulan, hanggang bukas po tayo nandito. No? So hindi po, and I will end po sa, sasabihin ko na po ito, babasahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog. No? Ang ganda po kasi nito. No? Kinikilala ng Biblia ang pagdurusa ay bahagi ng buhay. Ngunit kay Kristo, ang pagdurusa ay hindi kailanman nasasayang. Ito ay nagtatayo ng pagkatao, nagpapalalim ng pananampalataya, at naghahayag ng kaluwalhatian sa Diyos. Kahit na hindi natin laging naintindihan ang bakit, maaari tayong magpahinga sa sino ang Diyos ay malapit, magaling siya, at siya ay sapat na. So, God is near. He is so good, and He is enough. So, yun po mga kapatid. A blessed Sunday po. Maraming salamat po sa Panginoon. Sa Kanya po ang lahat ng papuri, lahat po ng pasasalamat.